Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, May 20, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. MMDA resolution only refers to major thoroughfares, especially C5 and EDSA. No contact apprehension sa mga pangunahing lansangan, epektibo ng muli. TRO, inalis na ng Korte Suprema. EDSA Rebuilding Program, sisimulan na sa kalagitnaan ng Hunyo. Daan-daang libong pisong halaga ng shabu, nakuha mula sa isang lalaki sa Antipolo. Suspect, wanted din sa kasong murder. Pamilya Duterte, handang makipagayos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pero may kondisyon. Honoraria para sa mga gurong nagsilbi sa halalan, hindi pa natatanggap ng ilan. Tax, hinihiling na tanggalin. At sa showbiz, actress, TV host Gabby Garcia, pangarap din nga bang maging beauty queen? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Kinatigan ng Korte Suprema ang hiling ng MMDA na i-lift o tanggalin ang Temporary Restraining Order sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Pero nilinaw ng tagapagsalita ng SC na si Atty. Camille Ting na partial lamang ito at tanging sa major thoroughfares lang ipatutupad ng MMDA ang NCAP kagaya ng sa EDSA at C5. Ibig sabihin hindi sakop ng pag-lift sa TRO ang NCAP sa iba't ibang lungsod. Nauna nang sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na malaki ang tulong ng NCAP sa halip na parahin pa ng traffic enforcers ang violators na makakasagabal pa sa daloy ng trapiko, lalo na kapag nagsimula ang EDSA Rebuilding Program sa kalagitnaan ng susunod na buwan. Welcome rin ito sa ahensya at tiniyak na binago na nila ang ilang guidelines sa polisiya para tumugon sa ilang kumukwestiyon dito. It can only be implemented by the MMDA in major thoroughfares kasi yung MMDA resolution only refers to major thoroughfares, especially C5 and EDSA. Sisimulan na sa kalagitnaan ng Hunyo ang EDSA Rebuilding Program na ayon kay Transport Secretary Vince Dizon ay ilang dekada nang nakabinbin. Dahil sa pinangangambahang abala sa trapiko, oras na magsimula ang rehabilitasyon, nakikipag-usap na ang DOTR sa Skyway sa posibleng temporary suspension ng toll collection sa ilang bahagi nito. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Ang target date ay middle of June. Yan ang petsa kung kailan sisimulan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang EDSA Rebuilding Program nito na makilang beses nang naudlot. Ito ay ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon batay sa pulong kasamang DPWH at ilang concerned agencies, lalo't maraming dapat isaayos dahil maraming motorista maapektuhan. Kailangan simulan na yan kasi nga sabi nga ng Pangulo, 45 years na bago talagang inayos ang EDSA. Dahil alam naman natin, ang dating kinagawian, patsi-patsi, rehab. Ito hindi to rehab. Rebuild na talaga to ng EDSA. Sa hiwalay na panayam, inilatag ni MMDA Chairman Romando Artes ang iba pang detalye. June 13 ang plano po na simulan, yung actual talaga na pagsisimula. Yung iba pa pong detalye, DPWH, sa amin po pag-uusap mga 2 years. Nakatakdang tukuyin ng MMDA sa susunod na linggo ang mga plano para hindi magbuhol-buhol ang daloy ng trapiko oras na simula ng EDSA Rebuilding Program. Uunahin ng DPWH sa pagsasaayos ng bahagi ng Pasay hanggang Guadalupe northbound at southbound. Magko-construct muna ng Detour Bridge na doon muna dadaan habang nire-rehab yung Guadalupe Bridge. So, minimal effect naman sa traffic. Meron pa rin pero hindi ganun kalaki kasi may replacement naman na dadaanan habang ginagawa yung Guadalupe Bridge. Nasa advance talk na si Dizon at operator ng Skyway sa posibleng pagsuspend sa pangongolekta ng toll sa ilang bahagi ng expressway habang isinasagawa ang EDSA Rebuilding. Samantala, tinalakay din ng Transportation Secretary ang kontrobersyal na common station sa Quezon City na magdurugtong sa iba't ibang rail lines.
Kinansila kamakailan ng DOTR ang kontrata nito sa contractor na BF Corporation dahil sa delays. Sa ngayon, mas tinitignan namin ang PPP kasi mas mabilis yun. Para lang magkatapusan na sa bayaran, meron silang sinabmit na utang daw namin sa kanila, meron kaming sinabmit na kakulangan nila, magbabanggaan yon, titignan natin pagka nakita na ang final na numero. Ayon kay Dizon, planong matapos ang common station sa 2027 kasabay ng ginagawang MRT-7. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Binisita ng DOTR at MMDA ang PhilMQC EDSA Bus Carousel Station na binatikos noong July 2024 dahil sa matarik na rampa para sa persons with disability o PWD papunta sa elevator nito. Binago na nila ito ng walang gastos mula sa pamahalaan, bukod pa sa itinayong wheelchair lift para sa PWDs. Welcome naman ang pagbabago ito sa ilang PWD commuters. May ilan pang irerekomenda ang grupo ng mga PWD sa gobyerno para mas nakasabay ito sa international standards, bagay na iko-konsidera naman ng concerned agencies. Parang mas nabibigyan po kami ng kakayahan po ngayon na makakilos sa aming sarili po. Pero kung yung mga pampublikong transportasyon po natin mas accessible, mas maliit po yung gastos na magagamit po namin. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dagdagan ang e-gate sa mga paliparan para mapabilis ang pila at maayos ang serbisyo lalo na sa mga OFW. Anya, nararapat na may mabilis na special blue lane na diretsyo na sa stamping ng requirements para diretsyo ang usad ng pila pagbalik nila ng Pilipinas. Kasama rin sa layunin ng administrasyon ang pagpapalawak ng e-government app pero hindi na kailangan o para hindi na kailangang pumunta sa iba-ibang ahensya para sa kanilang mga dokumento. Bahagi ito ng hakbang ng palasyo na ayusin ang serbisyo ng pamahalaan matapos lumabas sa mga survey nitong midterm polls na maraming Pilipino ang hindi nasiyahan sa unang 3 taong termino ni Marcos. Sa iba pang balita, arestado ang isang suspect sa San Roque, Antipolo na may dalang halos 700,000 pesos na halaga ng shabu. Ayon sa pulisya, posibleng konektado ang suspect sa abandonadong shabu laboratory na natuklasan sa Antipolo rin. Natukoy naman na may warrant of arrest ang naturang suspect sa kasong murder. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Mapapansin sa CCTV ang lalaking ito na naka-helmet na palakad-lakad sa gilid ng palengke madaling araw ng Linggo sa San Roque, Antipolo. Pero nang sitahin ng rumorondang pulis at barangay tanod kung ano ang kanyang pakay, bigla itong kumaripas ng takbo, agad naman siyang hinabol ng mga otoridad. Nung malapit na nga siyang masukol, iinityan niya yung bag niya kung saan, nung nahuli siya at na-recover yung bag na yun, kumpirmado natin bakit siya umalis doon ay dahil doon sa may kontrabando siyang dala-dala. Ang gramo na nakuha sa kanya ay 100 grams na nagkakalaga ng 680,000 pesos. Nahuli ang suspect na kinilalang si alias Power Ranger dahil sa kanyang helmet na suot. Nakumpiska sa kanyang belt bag ang illegal na droga na nakasilid pa sa plastic ng yelo at isang portable weighing scale. Sa investigasyon ng mga otoridad, ang suspect ay distributor na magdi-deliver ng droga sa mga retailer na sila namang magre-repack at magbebenta sa street level. Natukoy ng mga otoridad na bukod sa droga, sangkot din ang suspect sa kaso ng pagpatay. Aktibo yung sinasabi natin na standing warrant niya sa kaso na murder. Siya po ay implicated nung nakaraang taon sa pagpatay dito sa may bayan mismo. Itong nahuli nating suspect ay involved pa sa iba pang mga shooting incident dito sa lungsod at sa mga karating bayan po ng Antipolo. Nang tanungin ng suspect kung bakit siya kumaripas ng takbo at kung sa kanya ang nakuhang illegal na droga, bababa ko lang po ng motor nun. Wala po, nataranta lang po ako. Hindi po sangkot sa gun for high po, sir. Gawa lang po yan, sir. Ayon sa Antipolo PNP, patuloy ang kanilang follow-up operation dahil kabilang ang suspect sa mas malaking grupo. Matatanda ang noong May 9, may natagpo ang abandonadong bahay ang PDEA Calabarzon at PNP sa Barangay Munting Dilaw sa bayan ng Antipolo rin, na isa pa lang shabu laboratory. Kung pagbabasihan natin, doon tayo sa volume kasi at yung frequency, obviously merong supply na dumarating. So, hindi talaga siya natigil. So, kung lahat ng tao
ma-aware sila na, sir, may nakabonet dito pero hindi pa umalis. Mapipigilan natin ang pag-exist ng crime. Muling naglabas ng panawagan ng PNP sa publiko na huwag mag-atubiling magsumbong sa mga otoridad kung may kahina-hinalang mga tao o kilos sa kanilang komunidad na posibleng may kinalaman sa iligal na droga. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Iginigiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbabalik operasyon sa pagsugpo sa mga small-time drug users at pushers. Matapos ituon ng pamahalaan ang nakaraang 3 taon sa paghahabol sa malalaking drug syndicates. Ayon kay Marcos, reaksyon ito sa midterm election results kung saan 5 lang sa mga kandidato ng administrasyon ang nanalo sa Senado. Isang palatandaan umano na maraming hinanakit ang publiko sa serbisyo ng gobyerno. Giit ng Pangulong Marcos, tuloy pa rin ang mga big-time drug bust pero dapat na ring asikasuhin ang mga maliliit na sangkot. Tiniyak din ni PBBM na iiwasan niyang ulitin ang mararahas na taktika ng nakaraang administrasyon. Sa tala ng PDEA, umabot na sa 21.43 billion pesos ang halaga ng drogang nasamsam ng gobyerno noong 2024. Higit na mas mataas kumpara sa mahigit 16 na bilyong piso noong 2023. Ang sindikato, kasama na dyan yung police, kasama na dyan yung local government. Ang laking pera eh. Ang laking pera talaga nila. Ang dami nilang pera. Bukas ang pamilya Duterte sa pakikipag-ayos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pero may kondisyon. Kasunod ito ng sinabi ni PBBM na nakahanda siyang makipagkasundo sa mga Duterte. Ayon kay dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, maaaring magkaroon ng reconciliation kung ibabalik ni Marcos sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula ICC sa The Hague. Paliwanag ni Panelo, maaaring hilingin ng Pangulo sa ICC na ibalik si Duterte kung naninindigan itong walang jurisdiksyon na ang International Tribunal sa kaso. If he brings back the former president in the Philippines, then there will be reconciliation. And it's not very hard to do that. All he has to do is to ask ICC to bring back the former president here because his position at the very inception was there is no jurisdiction. And all he has to do is to tell the ICC that his people made a mistake in arresting, detaining, and sending to the jail the former president. And he is correcting it by asking them to bring him back. Naniniwala naman ang isang political analyst na si Professor Julio Tehanqui na tila nagsusumikap si Pangulong Marcos Jr. na mabawi o ma-recover ang tiwala ng taong bayan. Matapos nga ang mabigo ang karamihan sa mga pambato ng administrasyon sa katatapos lang na midterm polls. Sa kanyang podcast kasama si Anthony Taberna, inamin ni Marcos na isa sa mga aral ng halalan ay ang pagkalimot sa mga maliliit na isyu sa bansa. Kaya naman tututok sila sa mga ganyang problema ng mamamayan. Para kay Tehanqui, estratehiya ng Pangulo ang pagiging matapat, kaya tila humihiling ang Pangulo ng panibagong pagkakataon mula sa publiko. Dagdag ni Tehanqui, bagamat hindi confrontational ang Pangulong Marcos, hindi ito nangangahulugang mahina siya. Bagkus isa itong taktika para makakuha muli ng suporta ng masa. I think ang audience siya dito, hindi talaga yung mga Duterte, yung taong bayan. No? At I think ang play niya dito is honesty is still the best policy. No? So, since natalo ka na, huwag ka na mag-isip ng ano pang dahilan. Huwag na magdahilan. Oo, sige. Di ba? Nagkamali ako, nagkulang ang pamahalaan, pagsisikapan ko, bigyan niyo akong pagkakataon. So, I think that's the message here. Kinondena ni Representative-elect Leila De Lima ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na nais niyang dumanak ang dugo sa kasagsagan ng kanyang impeachment trial. Ayon kay De Lima,
Bilang akusado, hindi dapat magpakalat ng gulo o drama si VP Sara para lang kumuha ng simpatsya at magpapansin sa publiko. Kasapi si De Lima sa House Prosecution Panel sa nalalapit na impeachment trial ni Duterte. Sa kabila ng balitang maraming senador ang maaaring bumoto para sa acquittal ng bise, nanindigan si De Lima na magpapakita sila ng matitibay na ebidensya. We would not want, I for myself, would not want to look first or to look at this point at those numbers. Because, you know, it's the duty of the prosecution to prove its case. And we just have to work hard for it, that we present credible and strong evidence. Now, we don't want also to speculate who exactly among them would be voting for acquittal or for conviction. Samantala, maring itinatanggi ni dating Senator Ping Lacson ang bali-balitang nakikipagkita siya at isa pang Senator-elect kay Vice President Sara Duterte. Giit ni Lacson, malisyoso at walang katotohanan ng chismis na ito, lalo't maaari siyang maging Senator Judge sa impeachment trial ni Duterte. Anya, wala namang problema na kitain ang Vice Presidente kung wala itong kinakarap na kaso. Isa sa mga nanguna sa eleksyon nitong nakaraan si Ping Lacson. Natatandaang naisumite na sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara pero hindi pa naisasalang sa plenaryo dahil natapos ang sesyon noong February 5. Talaga namang sumakses ang Nation's Girl Group na BINI sa kanilang BINIverse World Tour 2025 na umarangkada sa Dubai. Ito ang first global stop ng girls matapos ang kanilang concert sa Philippine Arena. Nagpasalamat naman ang grupo sa Blooms na todo suporta sa kanilang memorable meet with fans sa Dubai. Talagang hataw ang BINI dahil sunod naman silang aabangan walang iba kundi sa London. Congrats, girls! Susunod, honoraria para sa mga gurong nagsilbi sa halalan, hindi pa natatanggap ng ilan at tax doon, hihiniling na tanggalin. At sa palakasan, Pinay tennis player Alex Ayala, tumaas muli ang WTA ranking. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Mahigit isang linggo matapos ang halalan na nawagan ng Teachers Dignity Coalition sa Commission on Elections na pabilisin ang pagbibigay ng honoraria o yung bayad sa paglilingkod ng mga guro sa nangyaring midterm elections. Anila, hindi na dapat ito madelay dahil oras at panahon ang sinakripisyo ng mga guro makapagsilbi lang sa halalan. Ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. 8 araw matapos ang Bantay Boto 2025. May mga iilan pa ring guro sa iba't ibang parte ng bansa ang hindi pa natatanggap ang kanilang honoraria mula yan sa pagsisilbi bilang electoral board. Nasa mahigit 758,000 ang dineploy na poll workers noong Mayo 12, kung saan mahigit 660,000 dito ang tauhan ng Department of Education at lagpas 300,000 naman ang mga guro. Ayon sa Teachers Dignity Coalition, may mga schedule na anilang ibinigay sa kanila para sa distribusyon ng honoraria ng mga gurong hindi pa nakatatanggap. Pakiusap namin sa COMELEC kung nandyan na po yung pera, dapat ibigay na kaagad. Yung hiling sana namin sa COMELEC, may mga coordinator naman po per school, ibigay na lang ng COMELEC sa clerk ng school at yung school na mismo yung mag-distribute. Esrelo, nakalagay 15 araw. Pagkatapos ng election, dapat maibigay na ng COMELEC yung pong ating honoraria. Gusto po natin less than 10 days ay ma-distribute na kagad yung honoraria ng ating mga guro. Sa kasalukuyan, halos lahat na ng guro sa Metro Manila ang nabigyan, habang may iilan pang naghihintay ng bayad sa ilang bahagi ng Visayas, Mindanao at Cordillera Region ayon sa TDC. Sapat naman daw ang 1,000 dagdag sa honoraria at welcome sila kung dadagdagan pa ito sa mga susunod na eleksyon. Pero panawagan ng organisasyon, alisin na ang tax na nakapataw sa honoraria ng mga guro. Ito aniya kasi ang nagpapabigat sa sakripisyo at serbisyong ibinuhos ng mga guro sa nagdaang halalan. Yung election na once in a blue moon lang, kaya dapat po yun na yung tignan na hindi na po matataksan yung mga teacher na nagsisilbi
sa election. Samantala, bagaman walang insidente ng harassment o panggigipit sa mga guro noong araw ng halalan sa bansa, technical problem naman sa mga automated counting machine ang kanilang binuno. Nung dumami na yung mga tao, nagdagsahan, yung binabalik na yung balotang pinapakain sa makina. Kailangan pang maghanap ng signal yung mga teacher, kailangan pa nilang buhatin yung ACM. Bukod dyan, dagdag pa ng koalisyon. Kailangan din ng mga guro ng mga food packs kasi nga hindi nila maiwan yung mga yung polling place mismo. Dapat sana kahit snacks man lang, libreng patok man lang ay meron. Gayunpaman, sumulat na ang koalisyon sa COMELEC ng mga suggestion at recommendation para sa mas maayos na daloy ng botohan at sa kalagayan na rin ng mga gurong muling magsisilbi sa barangay at sangguniang kabataang eleksyon sa darating na Disyembre. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Dinipensahan ni Manila City Mayor-elect Isko Moreno ang mahigit 17 billion pesos na utang ng lungsod nung kanyang unang termino. Ayon kay Isko, ginastos ito para sa kaligtasan at kapakanan ng mga Manilenyo sa gitna ng COVID-19 pandemic. Anya, naging isa sa modelong lungsod noon ang Maynila dahil nakapagbibigay ng pagkain, gamot at bakuna sa mga residente. Tiniyak naman ni Moreno na sasagutin niya hindi lang ang utang ng kanyang termino, kundi pati ang umano'y 8 billion peso na commercial obligation na iniwan ni dating Mayor Honey Lacuna. Nangako rin si Moreno na tatapusin niya ang bagong 3 taong termino bilang alkalde kung mapagbibigyan siya ulit ng tiwala ng taong bayan. Utang is not an issue to them. Kasi nag-survive kami lahat at that time. You know, as a father and as a mother in a family, or like a mayor, we have 2 million mouth to feed. Masamang ekonomiya, wasak ang ekonomiya. And then we bought our own medicines, we bought our own vaccines, and modesty aside, ang Maynila ang naging modelo nung kasagsagan ng pandemya sa pagkain, sa gamot, sa ospital. Sumugod sa Korte Suprema ang Duterte Youth Party List ngayong hapon upang humiling ng temporary restraining order kontra sa suspension ng COMELEC sa proklamasyon ng kanilang pagkapanalo sa nakaraang halalan. Matatanda ang 3 pwesto sana sa Kamara ang nakuha ng Duterte Youth pero sinuspindi ng COMELEC ang proclamation dahil sa mga nakabingbing reklamo tulad ng material misrepresentation kontra sa partido. Samantala, muling nagpaalala ang Komisyon ng Election sa mga kumandidato nitong nakaraang halalan na tanggalin na ang kanilang mga campaign poster. Panalo man o talo sa halalan, ayon sa COMELEC ay responsibilidad ng mga kumandidato na baklasin ang kanilang tarpaulin. Pinasinayaan ng Philippine Navy ang 2 bagong barko kasabay ng pagdiriwang ng ika-127th anniversary ng hukbo. Bahagi ito ng modernization program para tugunan ang mga kasalukuyan at bagong banta sa seguridad sa karagatan. Kabilang sa mga bagong gamit, ang guided missile frigate na BRP Miguel Malavar. Ang kauna-unahang klase niyan ng Pilipinas mula sa South Korea na may modernong sensors at sandata para sa air, ship at submarine warfare. Kasama rin ang bagong missile-capable fast attack craft na BRP Albert Mahimi, ang unang locally assembled missile patrol vessel ng Pilipinas na dinisenyo para sa mabilis na operasyon sa baybayin at mabababaw na tubig. Kasabay nito, nananawagan naman si Pangulong Marcos Jr. na ipaglaban ang soberanya ng Pilipinas sa gitna ng mga banta sa West Philippine Sea. Anya, walang isusuko ang Pilipinas at hindi pababayaan ang karapatan ng bansa sa international law. We will continue to safeguard our maritime zones and exercise our maritime entitlements in accordance with international law. Wala tayong isusuko, wala tayong papapabayaan.
Minomonitor ngayon ng Philippine Coast Guard ang dalawang Chinese research vessels na pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon sa PCG, bandang alas 10:15 ng umaga ngayong Martes na mataan ang Shangyang Hong na may layong 180 nautical miles sa baybayin ng Rizal, Palawan. Unang namataan ang barko sa Union Bank sa Spratlys noong May 19. Ayon kay PCG spokesperson Commodore J. Tariela, gamit ng Chinese Navy ang barkong ito para sa oceanographic survey at may haba na 100 metro. Samantala, namataan pa ang isang barko na may pangalang Tansao Air How malapit naman sa Burgos, Ilocos Norte. Pumasok ito sa EEZ ng Pilipinas 3 araw na ang nakalilipas. Ginamit ng PCG ang aircraft para bantayan at i-challenge ang presensya ng mga barko pero hindi sila sumasagot. This research vessel is under the administration of State Oceanic Administration, or it is intended for use by the Philippine Navy for oceanography. It has an overall length of 100 meters and 4,500 tons. Sa iba pang balita, hindi pa maipatutupad ang arrest warrant laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque habang nakabindi ng kanyang asylum application sa Netherlands. Ayon kay DOJ Chief of State Counsel Dennis Arvin Chan, kailangan munang matapos ang asylum process bago maipatupad ang warrant katulad ng proseso sa Pilipinas. Sinabi naman ng ahensya na pwedeng humingi ng tulong ang Pilipinas sa Interpol, pero nakadepende ito sa Netherlands kung kailan at paano ito ipatutupad. Habang ginagamit naman ni Roque ang warrant para palakasin umano ang kanyang asylum application. Matatandaang noong Marso naghain ng asylum request si Roque sa the Netherlands at sinabing hindi siya pwedeng ipa-deport habang tumatakbo ang proseso na maaaring umabot ng mahigit 1 taon. Patuloy ang pag-angat ni Alex Ayala sa World Tennis Rankings. Sa pinakabagong update nga ng WTA, umabante si Ayala sa 69th ranking. Ito na ang pinakamataas na pwesto na nakuha niya sa kabuuan ng kanyang karera sa tennis. Naitala ito matapos ang laro niya sa Italian Open sa Rome. Kahit tinapos siya sa round of 128 ni Marta Kostyuk ng Ukraine. Kasama rin sa nakatulong sa ranking niya ang pagtatambal nila ni Coco Gauff sa doubles kung saan umabot sila sa quarterfinals bago na-disqualify sa kamay ng mga kampyon na sina Irani at Paulini. Congrats, Alex! At more power! Sa aming pagbabalik sa showbiz, sino itong aktres at TV host na balak nga bang sumabak rin sa pageant scene? Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. May bagong beauty queen ang Taguig City, habang may bagong rampa naman si Miss Universe Philippines runner-up Ilana Aduana. At sino itong actress TV host na may balak nga bang sumabak rin sa pageant scene? Alamin lahat ng yan sa Balitang A to Z Showbiz ni Rod Garabon. From beauty pageant host to beauty pageant queen. Why not? Hindi nga nakalagpas sa mata ng pageant fans ang beauty at charm ng actress TV host na si Gabby Garcia nang magsilbing MC sa katatapos ng Miss Universe Philippines kamakailan. Ang internet comments, hoping na sumali na sa wakas ang 26-year-old Morena Beauty. At sa isang media interview, inamin nga ni Gabby na nananatiling buhay ang kanyang pangarap na maging isang ganap na beauty queen in the future. Gayunpaman, alam din niyang mahirap ang sitwasyon dahil sa mga kontrata sa kanyang showbiz career tulad ng pagiging kapuso actress at ngayon ay host ng Pinoy Big Brother. Kaya kung kailan niya kaya sasabak si Gabby at sa kung anong pageant, wait and see na lang kung magkakatotoo. Speaking of pageants, may bagong reyna ang Taguig City. Kinoronahan na nga bilang mutya ng Taguig 2025
si Krishna Inahe ng Barangay Hagonoy sa katatapos lang na star-studded pageant final nitong weekend. Nadaig ni Krisha ang 35 ibang kandidata para sa corona at maging sa titulo ng Best in Evening Gown. Present din sa program ang ilang kilalang pageant queens na si Pauline Amelings na nagsilbing host at Katrina Ligado na special guest. I'm just so beyond grateful. I cannot express more words. It feels so surreal. Samantala, blooming in red, si Miss Universe Philippines second runner-up, Ilana Marie Aduana, nang dumalo sa Flores de Mayo at pista ng pasasalamat sa Hala-Hala Rizal. Ibinahagi nga ni Ilana ang ilang larawan mula sa event, suot ang pulang Pilipinyana. At sa post ay sinabi rin niya, looking forward siya na makalahok sa ibang Santa Cruzan ngayong buwan. Para sa balitang A to Z Showbiz, Rod Garabot. Madalas, kapag nagsasama-sama ang grupo ng barkada, hindi nawawala ang groupie. Pero tila may nabulabog na alagang hayop sa ingay at saya na dala nila. Tara at maki-GV. Baka naman pwedeng makasama sa groupie. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon ng pag-asa, maaari nyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ng ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa dating Prime Minister ng Australia na si Kevin Rudd. Anya, dapat nating tandaan na ang pagkakasundo ay hindi isang opsyon lang, kundi kinakailangan para sa kinabukasan ng bansa. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!